ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Ngayong umaga na tinatayang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang bagyong Sodelor, napapangalan ng Hana ng Pag-asa. Ito na lang pinakamalakas na bagyo simula nitong Enero. At para magbigay ng update, narito si GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Matani. Yes, Igan, maulan po ngayon sa Mindanao, hindi dahil sa paparating na bagyo, yung direct effect, kundi yung lumalakas na hanging habagat. At sa datos ng The Weather Company, asahan ng mga pag-ulan dyan sa Mindanao buong araw at maging I am ready po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Delikado namang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa lahat ng mga dagat sakop ng Mindanao hanggang dyan sa may eastern seaboard ng Visayas ayon sa Pag-asa. Sa Visayas, higit na apektado ng pag-ulan ang western section pero may pag-ulan din sa central at eastern section. Makararanas din ng maulang panahon dahil sa bagat ang rehiyon ng Mimaropa, lalong-lalo na po dyan sa may Palawan at thunderstorm naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dyan sa may northern at central Luzon pagdating ng hapon at gabi. At dito sa Metro Manila, mataas muli ang tsansa ng ulan mula sa hapon yan hanggang sa gabi ngayong araw. At ngayon nga po umaga, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Sodelor at papangalan ng Hana ng Pag-asa. Namata ng Pag-asa ang mata ng bagyong Hana sa layo o tawagin nating Hana sa layong 1,495 kilometers sa may silangan ng Calayan, Cagayan nitong madaling araw. At taglay nito ngayon ng napakalakas na hangin, umaabot na sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 250 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Pero Mantani, ito ay humina. Anong naging dahilan ng paghina naman ito? Well, unang-una, yung atmospheric condition, meron kasing parang tinatawag na trough dito sa may kanyang northeast portion. So, yun yung medyo nagpahina, no? Dahil sa ngayon ay 215 pa rin to. So, yung sinasabi nating medyo humina ay isa pa rin malakas na bagyo to, Igan. Oo. Pero tinatahak nito ay papuntang Taiwan. So, wala itong posibilidad na mag-landfall sa ngayon. Sa ngayon, wala, Igan. Pero yung kanyang lakas na yan, kahit nasa Taiwan didiretso yan, itong extreme northern Luzon, lalo na yung Batanes, talagang mararanasan yan. Yung ngit-ngit nitong bagyong to habang dumidikit yan. At yan ay posibleng araw ng Biyernes o Sabado. At isa pa, Igan, yung kahit malayo yung bagyo na yan, makikita mo na dito, habagat na yung umiiral sa Mindanao at unti-unti Visayas ay dahil doon sa epekto nitong bagyong malakas na si Sodelor. Maraming salamat, Mang Tani.